Patuloy na isinusulong ng pamahalaan at ng World Health Organization ang pagpapa-breastfeed ng mga Pilipinong ina. Bukod kasi sa mayaman sa bitamina at mineral ang gatas ng ina, ang pagpapa-breastfeed ay isa rin sa mga paraan upang mas maging malapit ang isang nanay sa kanyang sanggol. Nagbabalik si Sam Ramirez. Ang gatas ng ina ay mayaman sa iba't ibang bitamina at mineral gaya ng protina at calcium na mahalaga para sa pagpapalaki ng isang malusog na sanggol. Naniniwala din ang World Health Organization na maraming pakinabang ang breastfeeding. Hindi lamang sa pisikal kundi pati na din sa emosyonal na aspeto at relasyon ng anak at ng ina. Ang number one na nakikita naming benefit bukod sa economic benefits ay yung talagang naging malusog ang mga bata. Pagka nagiging malusog ang mga bata at mga ina. Ngunit nakakalungkot daw ayon kay Nona Andaya Castillo, miyembro ng Nurturers of the Earth, na may malaswang imaheng ikinakabit ang breastfeeding kapag ginagawa ito sa publiko. Nagsagawa ng sabay-sabay program ang nasabing grupo, katulong ang iba't ibang lokal na pamahalaan upang talunin ang Guinness World Record bilang may pinakamaraming bilang ng idinaos na sabay-sabay na breastfeeding activity sa iba't ibang lugar na isinagawa din ng parehong organisasyon noong 2007. Ito rin ay upang itaguyod ang breastfeeding at kalampagin ang mga mambabatas na palakasin pa ang Executive Order 51 o ang Milk Code of the Philippines. May mga butas pa sa pagsisikap. Halimbawa, may mga hospital, mali-mali pa rin yung pagturo sa mga nanay, sa pagpapasuso, hindi pa rin sinisimula ng pagpapasuso ng maaga o kaya binibigyan agad ng formula yung mga bata. So mali yun. Kasi batas na nga ito at mayroon pang mas mahigpit na implementing rules and regulations. Dagdag pa ni Castillo, sa gitna ng modernisasyon, dapat may kamalayan at may kaakibat na pagtulong ang lipunan hinggil sa mga pangangailangan ng mga ina at ng kanilang mga anak. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.